Eto na po tayo. Sabi po ng napaka pangit na katwira. Si Ronald Llamas po ay napakapangit ng katwira. Ang pangit ng katwiran. Sabi ni Ronald Llamas, pinapadismiss. Akala ko ba bloodbath will happen in the Senate? Bakit naduduwag? Okay, tayo nyo ha. Duwag daw si BP Sara. Ayaw daw ng bloodbath kasi pinadidismiss. Alam niyo po, lahat po ng sinampahan ng kaso, ano ang request o panalangin? Lahat walang sino man, pero siguro walang abogado. Lahat po ng may abogado, ano po ang gusto nila? Ipa-dismiss yung kaso. Normal po yun. Di ba? Lalo na to. Sabi ni BP Sara sa kanyang sagot, wala po silang ebidensya. Wala silang ebidensya sa confidential fund. Hindi nga nila alam kung ano yung binibintang sa confidential fund. Confidential yun Si Mary Grace Piatos, confidential po yung mga yan. Nilantad na nilantad. Wala po. Yan pong SALN na yan. Saan ka nakakita? Tignan niyo po kung bakit po sila walang ebidensya. Kitang-kita na po natin Isa-isahin po natin. SALN. Binulatlat na nila yung SALN. Hindi po totoo na tinatago ni BP Sara yung SALN. Eto, yung nagsasabi po nito, no? Eto po, ganito po katitindi yung ating mga media. Palas to BP Sara, why hide SALN? The core answers to wealth question. Bakit daw tinatago ni BP Sara yung kanyang SALN? Samantalang ito daw po yung sagot sa kino-question o yung questionabling kayamanan o yung itinatagong yaman niya. Sino po ba ang nagtatago ng SALN? Hindi ba kayo nanood ng hearing? Alam ko po, lahat na nakanood ng hearing, no? Ni BP Sara. Di ba tinatanong nila yung upuan? Yung upuan ni BP Sara? Kung nariyan ka ba, BP Sara? Ang drama di ba? Hindi ba binulatlat na nila yung SALN? Anong sinasabi niyong tinatago ni BP Sara? Ayaw nga ni BP Sara dahil yan po ay sa tingin nila ay hindi po makatarungan na ibulatlat yung SALN ng isang government employee. Binulatlat nila. Tapos sasabihin nyo, tinatago. Ibig sabihin yung binulatlat nyo na tinalakay nyo rin sa hearing na SALN, hindi kay BP Sara yun. Tinatago ni BP Sara yung SALN. Huwag nyo lulukuhin yung tao. Hindi po maitago ni BP Sara dahil binulatlat nyo na. Pwede mo pa bang itago yung binulatlat nyo na? Sinimulan nyo 2007. SALN ni BP Sara nung vice mayor siya. Ano yung sinasabi nyo tinatago ni BP Sara? Hindi siya pumapayag na yan ay gawing ebidensya. Bakit? Kasi sa ilong ni Redon, yung katwiran kasi ng ilong ni Redon, kinakailangan pong ugatin natin sa 2007 para po maipaliwanag natin yung 88 million ni BP Sara. Bakit hindi ka pwede magsimula ng 2022? Kung gusto mo talaga na ipaliwanag na nagnakaw siya. Ang demanda po kay BP Sara, gumawa siya ng kasalanan nang siya ay vice president. Kaya dapat siya matanggal bilang vice president. Di po ba? Ngayon, labas po sa lahat. Pag hindi pa po siya vice president, hindi niyo siya pwedeng sabihin na ebidensya to laban kay BP Sara.
Ano po ang ibig sabihin natin? From 2022 to 2025, kasi 2025 yung huli, wala silang makitang anomalya sa salin ni BP Sara. Ibig sabihin, normal lang. Normal lang sa salin ni BP Sara yung kanyang pera, normal lang yung pasok ng pera, labas ng pera. Walang tinatago kasi nahawak na nila eh. Bakit kinakailangan po nila na isama 2007? Para magmukha po na ang laki ng inilobo ng pera ni BP Sara mula 2007. Dekada po yun eh. 2 dekada natural. Di ba? By, anong tawag doon? Yung normal na pagtaas ng presyo. Ano yung termino dyan sa economics? Yung mamaya, maalala ko yan. Hindi po uubra na pagbatayan mo 2 dekada nakakalipas. Tapos sasabihin mo, ang laki naman ng itinaas ng yaman. Inflation. Yun, inflation. Sa inflation alone, kahit wala na po kayong gawin, kahit hindi po kayo negosyante, yung yaman nyo po, sa inflation pa lang, talagang lalaki po sa 20. Kasama po dyan, siyempre, yung house and lot eh. Ako nga, binibigay kong halimbawa sa akin eh. Nung ako po ay nagsimula po ako sa public, nagtrabaho ko sa gobyerno, kumuha na agad ako. Nung na-permanent ako, una kong gustong ipundar, umutang sa Pag-ibig, bahay at lupa. At that time, malaki na po yung 303,000. 80 square meters yung kinuha ko. Yung iba, ano lang eh, 40 square meters lang eh. Yung dikit-dikit eh. Ako, malaki yung lupa. Sabi ko, malaki to ang presyo ngayon. Pero balang araw to. 303,000. Ngayon, kung ibebenta ko yun, siguro 6 million. Tatawaran nyo ng 5 million. Pwede na. Ilang porsyento po ang tinaas ng 303,000 na naging 6 million? Ganun ang gusto nilang palabasin. Magsimula doon sa para sasabihin nila, 3,000%? Grabe! Saan mo kinuha yan? 3,000%? Imagine niyo po yung utak na yan. Oh, yung pagiging violente. Wala po silang maipakita na totoo na si BP Sara po ay nag-hire ng assassin. Hindi po nila ma-produce yung assassin. Ngayon, ang ipoproduce nila, yung sinapak. Mapapatunayan niya na si BP Sara dahil sinapak siya. Yung sheriff na sinapak ni BP Sara, siya ang kukunin testigo para patunayan na si BP Sara ay talagang nag-hire ng assassin para ipatigok si BBM at ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Paano mapapatunayan ng sinapak na sheriff na si BP Sara ay nag-hire ng assassin? Hindi mapapatunayan. Pero magandang propaganda yan. Ngayon pa lang, sinasabi nila, bakit hindi dapat tumistigo? Papakita nga namin yung tendensiya. May tendency ito si BP Sara na maging violente. Kaya, guilty siya sa banta sa kay BBM at saka sa kanyang asawa at saka sa kanyang pinsan. Hindi po ubra yung ganyan. Hindi po ubra yung sa pantaha. Kanina, nakikinig po ako ng mga drama na yung mga kaso-kasuhan. Di ba? Ano na nga yung kaso kanina na dinidiscuss doon?
Yung ano, yung bawal pala sa Amerika, pag dati kang empleyado, kukunin mo yung mga kliyente mo sa galing sa ano, no, sabi ng judge. Oh, eto ebidensya niya na siya yung sinik. Siya yung hindi niya inahas yung inyong kliyente. Ang bintang nung dating niyang pinagtatrabuhan, inahas nito yung kliyente namin eh. Oh, may patunay yung isa na eto yung mga yung kliyente nyo ang naghanap sa kanya. Siya yung unang yung kliyente nyo. Oh. Hindi po. Kaya naman kasi dahil haka-haka mo lang yan. Asan ang ebidensya mo na siya yung naunang nang ahas sa kliyente nyo? O kung wala kang ebidensya, haka-haka. Ebidensya versus haka-haka. Kaya yan, tama yung ganun. Haka-haka lang po nila yan. Kung wala silang ebidensya, lahat po yan haka-haka. Haka-haka lang nila na konklusyon na dahil nasapak o itong sheriff, kaya ni BP Sara na mag-hire ng assassin. Di ba ang layo? Kasi wala talaga silang ebidensya. At dahil wala silang ebidensya, lalo na po yung sa AMLAC. Alam niyo po ba kung anong unang gagawin ng AMLAC? Kung naramdaman niya na kayo po ay mayroong ginawang illegal? Yung may hinuha pa lang sila, pinagbibintangan kayo na may illegal kayong ginagawa. Anong unang gagawin ng AMLAC? I-freeze yung asset nyo. Tanong, na-freeze ba yung asset ni BP Sara? Wala tayong nabalitaan, no? So, ano yung sinasabi ng AMLAC? Wala silang sinasabi. Yung hinuha lang ng mga to, sabi nga ng AMLAC pwede pong hindi, pwede pong totoo yung tinatanong. So, ibig sabihin, may natira pa pong bilyon dun sa bank account ni BP Sara. Sabi ng AMLAC, yung tababoy, pwedeng meron, pwedeng wala. Yun ba naman ebidensya? Pwedeng meron at pwedeng wala. Yun ang mga ano nila. Paano may ipipress yung asset nun? Wala naman. Tsaka transaction yun. Hindi naman sinabi na illegal. May illegal bang ginawa? Wala. Sinabi lang, may natira bang pera? Na bilyon? Transaction lang yun eh. Yung sinasabi ng AMLAC Kaya, ipapadismiss talaga ni BP Sara. Wala kayong ebidensya Tapos ngayon, sasabihin nila, Mary Grace Piatos. Alam niyo kung bakit nila inuulit-ulit na testigo namin si Mary Grace Piatos? Para sasagot, baka sumagot yung ano ni BP Sara, sabihin, pumalag na. Bakit nyo kukunin yan? Ganun. Hindi sila pinapansin. Nakita niya, hindi sila pinansin. Pinagtatawanan lang sila ng mga abogado. So, walang talab yung Mary Grace Piatos. Dahil hindi naman nila nakita si Mary Grace Piatos ngayon, ano lang ang gusto nila? As usual, pag pumalag sila, bakit nyo kukunin si Mary Grace Piatos? Confidential agent. Yan, tinatago nyo talaga. Ganun. Hindi nila pinansin. Baliwala. Ano ang ebidensya nila? Huwag nga muna ebidensya. Ano ba ang binibintang talaga ni BP Sara? Kay BP Sara, nag-hire ng assassin. Asan yung assassin? Pakita nyo. Wala sila mapakitang assassin. Tsaka hindi ba nila nauunawaan? Ang linaw sa video Sumasagot si BP Sara ng dito sa tanong sa kanya. Ang tanong sa kanya ganito. Paano po yung security nyo, BP Sara? Huwag kayong mag-alala sa security ko. Hindi ako matutulad kay Ninoy.
Pinapatay nila, hindi nakapaghiganti. Ako, pag pinapatay nila ako, may kinausap na ako. Di ba nila naiintindihan? Conditional yun. Pag pinatigok nyo,